mga ka-health! Welcome back sa ating channel. Makati, mapula at minsan may pantal? Nararanasan mo rin ba ito? Baka skin asthma yan. Pero ano nga ba ang skin asthma at paano ito maiiwasan? Alamin natin yan sa video na ito. Ang skin asthma o mas kilala bilang atopic dermatitis ay isang kondisyon sa balat na nagdudulot ng matinding pangangati, pamumula at tuyo o basag na balat. Madalas itong naihahalin tulad sa eczema at maaaring lumala kapag exposed sa allergens o irritants. Nakikita ito sa mga bata, pero posible rin itong magpatuloy hanggang adulthood. Bagamat hindi ito nakakahawa, maaari itong makaapekto sa quality of life ng isang tao. Maraming posibleng sanhi o trigger nito, kabilang ang namamana o genetic factors. Kung may family history ng asthma, allergic rhinitis o eczema, mas mataas ang posibilidad na magkaroon ng skin asthma. Overactive immune system. Ang immune system ng isang taong may skin asthma ay sobrang sensitibo, kaya nagre-react ito sa mga allergens o irritants na hindi naman nakakapinsala sa ibang tao. Environmental factors. Allergens tulad ng alikabok, pollen, amag, balahibo ng hayop, at pagkain tulad ng dairy o nuts. Irritants, kagaya ng pabango, sabon, detergent, at mga kemikal sa skincare products. Panahon o klima, malamig at tuyo na panahon o bigla ang pagbabago ng temperatura. Dry skin or cirrhosis. Ang sobrang tuyong balat ay madaling mag-crack, dahilan para mas madaling makapasok ang allergens at irritants. Stress at emotional na puwersa. Ang matinding stress ay maaaring magpalala ng eczema flare-ups. Imbalance sa bakterya ng balat. Kapag kulang sa healthy bacteria ang balat, mas madali itong kapitan ng impeksyon at magdulot ng inflammation. Hormonal changes. Ang pagbabago sa hormones, lalo na sa mga buntis o babaeng may regla, ay maaaring mag-trigger ng skin asthma. Narito naman ang mga karaniwang sintomas nito. Matinding pangangati o pruritus. Isa sa pinakaunang sintomas, mas lumalala kapag nakakamot. Tuyong balat. Nagiging magaspang at parang basag-basag ang balat. Pantal-pantal o rashes. Karaniwang kulay pula sa maputing balat at maitim o brownish sa mas maitim na balat. Namamaga o may pamamaga sa balat dahil sa paulit-ulit na pangangati at pagkakamot. Makapal at magaspang na balat. Kapag matagal na ang kondisyon, maaaring maging makapal at parang leather ang balat. Nagkakaroon ng paltos o may likido, weeping eczema. Sa matinding kaso, maaaring magkaroon ng maliliit na sugat na may lumalabas na likido. Madalas na flare-ups. Ang sintomas ay nawawala at bumabalik lalo na kapag na-expose sa allergens o irritants gaya ng alikabok, pollen, pabango o stress. Mga karaniwang bahagi ng katawan na apektado. Mukha, lalo na sa mga bata, leeg, kamay, likod ng tuhod, at likod ng tenga. Dahil ang skin asthma o atopic dermatitis ay isang chronic condition, hindi ito lubusang nagagamot, pero maaaring kontrolin at maiwasan ang paglala ng sintomas. Narito naman ang mga epektibong paraan.
Panatilihing moisturize ang balat. Gumamit ng hypoallergenic at fragrance-free na lotion o moisturizer. Maglagay ng moisturizer agad pagkatapos maligo para ikulong ang moisture sa balat. Iwasan ang matagalang pagkakamot. Putulin ang kuko o magsuot ng guwantes kapag natutulog upang maiwasan ang pagkakamot habang natutulog. Gumamit ng cold compress sa makating bahagi para mabawasan ang pangangati. Gumamit ng mild na sabon at detergent. Pumili ng fragrance-free at hypoallergenic na sabon sa katawan at panlaba. Iwasan ang matatapang na kemikal sa skincare at pampaganda. Magsuot ng maluwag at preskong damit. Iwasan ang damit na gawa sa wool o synthetic fibers na maaaring magdulot ng pangangati. Mas mainam ang cotton na tela para makahinga ang balat. Iwasan ang allergens at irritants. Bawasan ang exposure sa alikabok, pollen, usok, pabango, balahibo ng hayop at matapang na cleaning products. Gumamit ng air purifier kung madalas kang nasa loob ng bahay. Kontrolin ang stress. Ang stress ay isang malaking trigger ng asthma, kaya ugaliing mag-relax sa pamamagitan ng meditation, ehersisyo at sapat na tulog. Panatilihin ang tamang temperatura at humidity. Iwasan ang sobrang init o lamig dahil maaaring magpatuyo ng balat at mag-trigger ng sintomas. Gumamit ng humidifier kung sobrang tuyo ang hangin. Next ay ang paraan ng paggamot sa ating skin asthma. Gamitin ang tamang gamot ayon sa payo ng doktor. Anti-itch creams or hydrocortisone cream para bawasan ang pamamaga at pangangati. Antihistamines para mabawasan ang allergy at pangangati. Steroid creams o ointments. Kung malala na, maaaring magreseta ang doktor ng mas matapang na gamot. Oral medications or immunosuppressants para sa severe cases na hindi na natutugunan ng topical treatments. Gumamit din ng natural na remedies. Oatmeal bath, pampakalma ng balat at nakakabawas ng pangangati. Virgin coconut oil o sunflower oil, pampalambot ng balat at natural na moisturizer. Aloe vera gel, pampalamig at pampaginhawa sa balat. Kailan dapat magpatingin sa doktor? Kung hindi umepekto ang home remedies at over-the-counter creams. Kung may matinding pamumula, pamamaga o infection, may nanana o may lagnat. Kung masyadong madalas ang flare-ups at nakakaepekto na sa kalidad ng buhay. Takeaway, hindi madaling magkaroon ng skin asthma, pero sa tamang pag-aalaga ng balat at pag-iwas sa triggers, maaari mong mapanatili itong kontrolado. Kung lumala ang kondisyon, huwag mag-atubiling magpakonsulta sa doktor. At yan ang dapat mong malaman tungkol sa skin asthma. Kung natulungan ka ng video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share para makatulong rin sa iba. At kung may tanong ka, i-comment mo lang sa baba, sasagutin natin yan. Salamat sa panonood mga ka-health! Stay healthy and see you in the next video!